June 5, uh, 5:30. So, monthly pa din. Tingnan natin yung monthly. Clear pa din yung monthly pataas. So, bullish. Yan. And naging challenge kasi yung pagte-trade nitong mga past few days. Ano? Kasi sa monthly, yan, clearly pataas siya. Kaya lang, pag mapapansin mo, may buntot. Parang yung buntot na to yun ay parang negligible siya, pero actually sa forex kasi, lalo na kung gold, malaking galaw yan. Punta tayo na weekly. Ayan, weekly. So, since first week pa lang, asaan yung market na yun, ano? Asan yung 1 week na yun? Ito siya. Yan. Kahit na i-check natin, ayan, tingnan nyo yung date sa baba, 0601. Ibig sabihin, yung buong 5 araw nandito sa loob ng candlestick na to. So, napakahalaga nun na nakikita nyo siya sa ganong perspective yung candlestick. Kasi 1 week nga siya. Obviously, 1 week. Pero ang challenge kasi niyan pag dumadami na sa lower time frame. Subukan natin ulit bumaba sa lower time frame, daily. So, 1 week, starting from June 1, asaan yun, ano? So, kuha tayo ng crosshair. Sige, crosshair para mas accurate. O, yan. So, alam natin ngayon, ayun, yung date sa baba. Ayan. This is 5:29. This is 5:30. So, this is 6:02. Ayan, 6:02. Ito yung 5:30, ano? Sorry, yung June 2. Yun yung Monday. So, ibig sabihin, napiprint parang na candlestick is 1, 2, 3 ng June. At nag-i-start pa lang siya ng Thursday. Yan. Wala pa yun. Thursday kasi ang pang-apat na araw. So, yun nga. Obligado nakikita mo yan sa chart. At hindi isasanayin mo yung sarili mo na hindi drawing ka ng drawing katulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya lang ako nagdo-drawing ngayon dahil nga para ipaliwanag. So, yun. Nakikita ko yun siya. Pag sa 1 week, alam ko na nandito pa lang siya din sa dulo. Pag daily, alam ko itong tatlo na to. So, pag titignan ko yung tatlong candlestick na to, ito kasi yung pinaka-latest na, although na pwede mo naman tingnan ito, pero minsan yung pinaka-present o latest, yun ang pinaka-importante. Parang, kumbaga sa open, low, high, tsaka close ng candlestick, close. Yan. Ang pinaka-importante ito. Ito kasi yung huling desisyon ng market. Nung mag-desisyon yung market bago nagsara, nasan yung close? Yun yung magsisignify kasi babasahin mo eh. So, kaya ang focus natin ngayon ay sa tatlo na yan. 1, 2, 3. Again, mabagal, ano? Kasi nga, for the newbies. Pagka medyo magaling na, maiinip lang dito sa paliwanag na to. So, you can skip this. Ano. Kaya nga ito ay para sa mga newbies. Kung meron mga advanced na, you can proceed with your advanced na pagre-research para hindi kayo mainip. And baba tayo ng 4 hours. 4 hours yan, 4 hours. So nawala, ano? So para hindi mawala, balik kayo ng daily. Gamitan nyo ng vertical. Yan. 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 So, anong date ngayon napunta yung vertical? Yan. Tingnan natin, ha?
sa 30. Kailangan natin 2. Sorry. I-adjust lang natin siya. I-drag natin doon sa candles na yon. Doon siya. Kailangan natin malaman yung oras, na saktong oras na nagbukas yung market. So, pupunta tayo ng 4 hours o kaya 1 hour. 4 hours muna. So, ito ngayon yung 4 hours. But then again, alam natin sa loob ng 4 na oras, merong 4 na oras. Diba? Kaya pag sinukat mo yan, 6:02. Pero anong oras? Yan. Baba ka ng 1 hour. Nasa 1 hour na ba? Nasa 1 na ba? 062. Ayun, sakto. Ito kasi ay 5:30 na. May 30. Ito ay June 1. Sakto na yan. So, ibig sabihin, itong naging galaw na to, ito yung buong 3 araw. Pero, ano ba yung galaw sa bawat isang araw? Hanapin natin. Balik tayo ng daily. Then, we use another vertical sa susunod na araw. We use another vertical sa susunod na araw. Para mas makita natin kung ano ang galaw na yung candles sa loob na isang araw. Para sa newbie again, ha? Balik tayo ngayon ng 4 hours. Yan. Balik tayo ng 1 hour. Yan. So, ito, ano to? Diba, yan, no? 6-3. 6-2. 6-3 na to, no? Asan yung 6-4 natin? Ito. So, ayun, yung... So, pwede naman natin sukatin magmula rito. 24 hours. Ayan, 16 bar, 17 bar, 20 bars, 20, 24, yan. Yan, pwede yan. So, lagay natin yan. Sige. Kung susukatin natin, kung talaga kasing gusto mo makita na maayos, sukatin mo ng maayos. Pagtsatsagaan mo talaga yan. Ito, 602 pa rin to. Pero 2300 hours. Ito, ayan na, ito na. So, dito yung tama. Ayan. Sukatin mo dito, 604. Dito yung tama. Pag sinukat mo yan, yan, halos 24 bars. Ayan. Pati ito. Ayan. Noong una, tinatamad akong gawin yung mga yan. Pero, napaka-importante niyan. So, ito yung pang 24 hours. Ayan. Kasi nga, iniisip ko nun, mayroon naman indicator, pero napaka-importante ng mga yan. Pagka hindi nyo yan visualize sa isip nyo, nagtatagal lang ako kasi nga, pinapaliwanag ko. Pero pagka alam mo na yan, hindi na. Madali mo nang makukuha yan pag na-practice mo. Kaya sa umpisa talaga, may sakripisyo. Kasi magpa-practice ka. So, balikan natin yung daily. So, yung daily, nung Monday, ayun, ayan, Monday, ayun siya. Tapos, Tuesday, ayan siya. And then, kahapon, ayun na naman siya. Paano natin makikita yan sa lower time frame? Ilagay natin ang 3 vertical, balik tayo ng 1 hour. Asan kaya yun nangyari nung Monday? Diba? Ayun siya. At makikita nyo, hindi diretsyo. Yan. Nagkaroon ng series of higher high and series of lower low. Then, na-break dito yung structure.
Ayan, nagkaroon din ng, may mga series of, ayan din, ayan, maliliit, sideways, tapos, ayan, nagkaroon ng low, ayan, tapos, sorry, yan. So, ito yung Monday, ito yung Tuesday, tapos may buntot, tapos, ito naman yung, ano nga ito, kahapon, ayan, Wednesday. So, from here, ayan, so, pero ang ending niya, alam mo, bababa, biglang tumaas ng gabi. So, bumaba hanggang dito. Kaya, yan ay, sorry, yan, ganyan na itsura niyan. Pagka tiningnan mo sa daily. O, di ba? Tanggalin ko yung, ano, tingnan nyo. O, di ba? Magkamukha. Malaki lang ito. Pero, yung understanding kasi nung lower time frame sa higher time frame, napaka-importante. So, ito, sa higher time frame, pero sa lower time frame, ayan siya. Diba? Medyo nagalaw kanina. Saan ba yun? Dito yata. Dito. Parang dito. Dito ba yun? 60. Yan siya. Tapos ito. Yan siya. So, ayan. So, medyo nakakalito, di ba? So, ito ngayon, ang naging galaw niya is, ayan, tumaas, bumaba. So, itong pagbaba na to, ayan yung buntot. So, umakyat, yung pag-akyat na to, bumaba, ayan, ayun siya, yung buntot, ito. Ito yung buntot. So, ito ngayon yung katawan. So, nagkakaroon ka ng psychological knowledge. Sorry, ang tawag natin yan. Yung psychology nung candlestick nga, na ano yung nangyari sa loob ng candlestick na to. Kasi kung ito lang yung titingnan mo, masyado siyang, hindi mo makikita yung detalye sa daily, sa weekly. Punta ka sa lower time frame. Doon ka magkaka-idea talagang paano gumagalaw yung candlestick. Ang tanong ngayon, saan pupunta yung market, di ba? Saan nga ba pupunta? Punta tayo ng daily. Lagyan natin ng horizontal line. Ito, for example, ito. Lagyan natin to ng horizontal line. Lagyan natin to ng horizontal line. Yan. Lagyan natin ng horizontal line yon. Yan. Tanggalin natin tong tatlo na to. Ito, tanggalin din natin to. Tanggalin natin to. Baba tayo ng 1 hour. So, ayun. Taas tayo ng daily. So, 1, 2, 3. Para medyo hindi kayo malito, gawin natin yung pinakamababa ay red. Yan. Pag nag-uumpisa pa lang, gawin natin yung pinakamataas ay pinakamataas ay gawin natin green. Yan. So, may idea tayo pag bumaba tayo ng lower time frame na yung green nasa taas, yung red nasa baba, yung yellow nasa gitna. Yan. Hindi tayo mawawala. So, yun. So, ngayon ito, binalik-balikan niya kahapon. Diba ito?
Balikan niya yan kahapon. Yan. Hindi niya nabutas yan. Diba? Ayun, no? Hindi pala kahapon. Hindi pala yan yung balikan niya kahapon. Ito pala, ito. Sorry. Ito. Diba, yan, no? So, yan. Yan yung halos consolidation niya. Tapos lumabas ito, yung pin bar na to. The problem with this pin bar, mayroong shadow sa taas. Kaya, para sa akin, kahapon, alanganin ako dyan. Hindi ko pinasok yan. Pero sa mga scalper kasi, pagka na detect yan, pwede nang pumasok. Ayan, masok siya, halimbawa dyan. Sukatin mo yan. Pwede ka na magkaroon dyan ng halos 219 points o 220 pips. Then another is ito. 'Di ba? May bullish engulfing. Susukatin mo 'yan, meron ka na rin sigurong another 200 'yan. Yan. So, kung pumasok diyan, yan, another 200. So, depende nga kasi, depende kung upo ka sa chart parate. Tulad ni Coach, ang dami namang, sabi nga niya, ang dami niyang group chat ngayon. Ako din, may trabaho ko. So, minsan yung mga ganyan, lumalagpas sa amin. Pero ano yung inaabangan namin? Ako, inaabangan ko talaga bumalik sa baba. Yan. Inaabangan ko yan, bumalik dito. Somewhere here. Hindi bumalik. Anong gagawin ko? So, magre-react ako doon sa ginagawa niya. Dahil hindi bumalik doon sa inaasahan ko eh. Kasi nga, hindi mo talaga mapipredict yung market. Ang maganda, kung marunong ka mag-chart, magre-react ka doon sa chart. Tulad niyan. Kung magbabay ako dito, ngayon, halimbawa, magbabay ako today ngayon, para sa akin, tapos hindi ko mababantayan, ito yung problema. Yan. Meron another resistance. Pero sa mga scalpers, it's a big opportunity. Ito. Yan. Dahil meron isang resistance na malapit niyang butasin. Imagine niyo kung ito mababantayan niyo, halimbawa ito, tinagos niya ito mamaya, 1 oras. May nabuong candles sa ibabaw. Nag-close sa ibabaw yan. More than 50% itong candlestick na to na nag-close sa ibabaw. Medyo babalik yan ng konti bago tataas. Yun yung hinahantay ko naman ngayon. Nagre-react ako differently sa chart kahapon. So again, hihintayin ko yan mag-break dito mamaya. Ang candlestick nasa taas, mas malaki, 50%. Medyo magre-retest yan. Tapos, take profit dito. Stop loss dito. Entry dito. Take profit dito. Yan yung sinasabing risk-reward ratio. Kasi kung malapit yung resistance dito, halos nire-risk mo maliit. Nire-risk mo halos ganun din sa profit na inaasahan mo. Ito, malaki yung inaasahan natin maging profit. So, para sa akin, yung trade na yan mamaya, nakaplano na yan sa akin mamaya. Kung mangyari yan, kukunin ko yung trade na yan. But then again, trade plan ko yon. So, I don't need to wait for signals kasi natuto na ako. Kaya I suggest na talagang aral. So, medyo mahaba ito. Again, this is for the newbies, not for the expert. So, pagpaumanhin nyo kung medyo mabagal.